Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. And today, pag-uusapan po natin, ito naman pong issue kay Caramel Madriaga kasi lumabas po siya dito sa impeachment proceedings sa Kamara under the Committee on Justice. At nagbigay po siya ng affidavit, um, supplemental affidavit at pag-uusapan po natin 'yon. And pag-uusapan po rin natin yung relasyon niya sa ating ikalawang pangulo at kung may credibility ba siya. But before that, please don't forget to share, like, and subscribe to our um, YouTube channel po. Today, dun nga sa pinag-usapan natin, before we go over sa ating pag-uusapan today, um, pag-usapan natin this time, sinasabi kasi na Caramel Madriaga is a bagman of the uh, Vice President. And lumalabas dito na ang diretsang tinatamaan dito is yung credibility of our Vice President. Alleged ito na kung saan matitindi ang mga akusasyon ni Caramel Madriaga pagdating sa pera, koneksyon at posibleng political deals. Ang question dyan na tatry natin sagutin at this podcast is, totoo ba o gawa-gawa lang? Kasi nakikita natin dito sa gitna ng mga aligasyon sa ikalawang pangulo, eh, lumalakas yung tawag ng accountability against the Vice President. So marami tayong pag-uusapan today and sabayan niyo po ako and kung meron kayong mga comments or suggestion, just put it on the comments down below. Okay. Alright. Okay. So, first muna, pag-usapan natin yung issue ng kredibilidad. Alam niyo po, just to give you a heads up, ako personally, I don't 100% trust Caramel Madriaga. Maybe nakikita niyo po sa mga dati kong podcast, I am pro-government. Correct, I am pro-government, pero hindi po tayo bulag sa katotohanan na hindi naman po lahat, pinaniniwalaan natin kung walang tamang, ebidensya. At ang masakit pa dito, ang lagi ko nga po sinasabi, baka po mamaya, salita tayo ng salita, akusa tayo ng akusa, tapos wala naman palang ebidensya kung gagamitin lang natin yung kay Caramel Madriaga. Pero kailangan kasi natin pag-usapan ito at himayin natin sa abot na ating makakaya yung kanyang credibility kasi hindi natin maiintindihan kung saan siya nanggagaling kung hindi natin babasahin yung kanyang statement. Kung makikinig lang tayo sa iba't ibang uri ng paninira ng kanyang, testimonya o ng kanyang credibility or yung character assassination ika nga sa kanya. Kasi kung gano'n ang mangyayari, wala tayong pagbabasihan, puro tsismis lang. A lot of people on both parties were asking, ano ba yung nakaloob sa detalye ng kanyang storya, ba't ba siya umiyak at ano yung mga timeline. Isa sa mga parte doon na umiyak po siya, yung I think statement number 46 na kung saan po parang sinasabi niya doon na sa kanyang konsensya, hindi niya iboboto si VP Sara Duterte kasi parang paliwanag dito ni Attorney Palad, ano, namuo yung kanyang emosyon na sobra niyang, itinago. Magmula noong siya ay nakulong, ah, at, nakalaban niya si Attorney Harry Roque. At dun niya parang nakita na kahit ano daw palang, um, bigat at dami ng kanyang na nagawa o naitulong sa pamilya Duterte, sa isang iglap, basta makaaway mo lang daw si Attorney Harry Roque, tapos ka, 'di ba? Etsapuwera ka. Kung pagbabasehan natin yung detalye na yun, ako para sa'kin,
it's an information na mahirap kasing i-prove unless nandun ka, unless merong magsasabing they witness the whole issue, 'di ba? Kaya mahirap i-prove kung totoo 'yon o hindi. Second, yung pag-iyak niya, ako sa totoo, hindi po ako naniniwala sa mga gano'n, eh. In any type of situation, lalo na kapag hearing sa Kongreso or sa Senado, hinding-hindi po ako naniniwala. Bakit? Kasi para sa akin, ang mata ng batas, ang hustisya, walang kinikilingan, emosyonal ka man o hindi, umiiyak ka man o hindi. Kasi naniniwala ako that the evidence, if Ramil Madriaga have the specific, correct, complete evidence, umiyak man siya o hindi, magpa-press con man siya o hindi, yung ebidensya ang mismong tatayo sa katotohanan. At yan po ay isang bagay na pinaniniwalaan ko even before. Kasi, the end of the day, you will notice, halos lahat na ata sa social media, kung hindi nagbabardagol, nagpapakalat ng fake news na kung minsan kapag hindi ka maalam sa mga istorya na papanood mo, kalimitan naniniwala na lang tayo. At ang masakit diyan, parang kay Caramel Madriaga, I hope that there is concrete evidence at lumabas na yung mga cellphone na ah, apparently nakatago sa RTC Manila or sa PNP yata, mapakita na kung ano yung content nun. Kasi do'n lang natin malalaman yung katotohanan, 'di ba? Sinabi din dito yung timeline ng pagkakakilala nila ng dating, um, pangulo at, sinabi din dito yung kanilang koneksyon ng ikalawang pangulo at ano yung mga transaksyon na ginawa nila, pinansiyal at saka yung intelligence gathering at saka sabotage. At, nilabas pa nga dito yung, tangkang pagsasabotahe kay Senator Trillanes noong panahon na siya ay senador. Pero, itinigil daw yun dahil sa malaking koneksyon ni Senator Trillanes sa pulis at militar. Um Tama kasi yung mga sinasabi na gano'n. Pero sa akin nga at sa mga listeners, ang opinyon ko po kasi diyaan simple lang. Hangga't wala ho kasing ebidensya at hindi ito nalilitis sa korte at hindi ito napapatunayan ng korte, napakahirap po kasing magtiwala. Lalo na ngayon, fake news ay napakatindi. Sobrang tindi ng fake news. Para bang lahat na lang ata sa social media, kung hindi AI, fake news, 'di ba? So mahirap. Um, Narinig din natin that the VP's camp denied all allegations, all statement that Caramel Madriaga has said doon sa supplemental affidavit. Well, normal, 'di ba? Wala namang bago doon. But the question is, ano traction nito sa publiko? Ito ba'y nakakakuha ng suporta or mas nagpo-push ang tao to get the accountability part? 'Di ba? So, that's the question. Kaya nga dito sa credibility issue, sino paniniwala mo, the Vice President camp or Caramel Madriaga? Ang akin po, naniniwala ako that there is no place as of now na puwede ko paniwalaan. Bakit? Kasi yung kay Caramel Madriaga, wala pa naman talagang proof, that we can actually, corroborate yung mga sinasabi niya unless makita natin yung mga text messages or mapakita talaga yung mga evidences, 'di ba? Kay VP Sara naman, hindi ako naniniwala kasi hindi pa tapos yung impeachment trial at wala pa naman sa Senado. So hindi pa na ilalabas yung ebidensya at hindi pa nalalaman kung sino yung totoo o yung nagsisinungaling. Okay, sa mga ebidensya naman at mga claim ni Caramil, Madriaga, na sabi ko na 'to kanina, yung mga telepono na nasa RTC branch Manila na hopefully ma-retrieve ng kampo niya at dun na nga daw lumabas. Yung mga affidavit at saka mga witnesses, sana mas ma-push through na maimbestigahan niya ng kamara pa lang para makita kung may bigat yung ebidensya niya. Kasi parang ang napapansin ko kasi dito sa mga statement ni Caramel, ang connection niya sa mismong impeachment is mostly yung connection niya sa ikalawang pangulo. Pero yung issue na iba na mas para sa akin malaki, yung land grabbing, um
yung gano'n sa Bataan, I think yun ang mas malaki na hindi naman I doubt na maiko-connect yan dito sa impeachment, complaint ni VP Sara Duterte. Um, so I think na either or kasali si Caramel Madriaga sa impeachment complaint. I think what matters most right now is mai-prove lang niya na yung mga claims niya ay totoo. Ako naniniwala ako na ang sambayan ng Pilipino naman, eh, they will, I would say, they will listen to him. Yun na lang. I don't know if people will believe him, pero I think they will listen to him. And I think that ito yung pinakaimportante, ito yung pinakamabisang paraan para makita natin kung totoo ba o hindi yung sinasabi ni Caramel. Ilabas sa publiko at bahala ang tao mag-judge, 'di ba? Kung ano man yung mga claims niya, kung totoo man 'to o hindi. Money trail, napakaraming mga napag-uusapan about sa money trail. Mga alleged na mga millions na di umano'y sabi nga niya sa kanya affidavit na nakalagay daw sa duffel bags. Tapos iba't ibang locations na kung saan ito ay tinransfer. And I remember dito sa kanyang sinumpaang, affidavit, binabasa ko lang po't hahanapin ko lang itong affidavit na ito. Okay, basta I remember, if I'm not mistaken, maraming mga locations kung saan isinend itong mga pera na ito. Ang laki, mga millions up to close to billions ata yung pinag-uusapan na dito. Um, so maraming mga naisiwalat doon and, isa pa dun yung bank account. Sinasabi na meron daw siyang bank account, pero yung libreta na nakapangalan sa kanya, hindi niya alam kung magkano naidedeposito, basta kuha lang daw siya ng kuha ng pera. At, I remember tinanong din si attorney, Palad dito na kung kilala niya ba yung mga ka-transaction niya sa bangko, eh, sabi niya, eh, ang dalas daw niya withdraw ng manager's check. Kaya hindi niya na maaalala kung sino yung mga nawi-withdrawhan niya ng pera. Pero naniniwala siya and he believe ito yung mga lugar na kung saan siya nagta-transact, 'di ba? I think parang sabi niya China Bank, eh. Um, ang issue ko dito naman sa money trail is this. Kasi kapagka pinag-uusapan natin accountability o corruption at may perang involved, para sa akin ang napakahirap, um, napakahirap i-prove nito unless talaga makikipag-cooperate ang bangko or kung makipag-cooperate man ang bangko, makikita talaga natin yung deliberate connection ng isang politiko dito sa mga transaksyon na 'to like, Vice President Sara Duterte. Kasi kung tutuusin, eto na naman, nandito na naman tayo sa parang isang malaking puzzle na parang, okay, may mga numero, may mga transaction. How would we connect the Vice President or the former President here kung wala naman mga name, wala naman mga signature that will allow us to see, 'di ba? Kumbaga, ano yung magko-connect dito sa mga aligasyon na 'to that, uh, you know, common tao tulad natin na hindi naman tayo lawyer, 'di ba? Nagsisiyasat, nagbabasa tayo, 'di ba? Paano natin mapo-prove iyon, 'di ba? Kasi ang magiging sentimiento ko dito baka naman mamaya maglabas tayo ng information pero wala namang magko-corroborate na strong evidence, 'di ba? Yun yung magiging issue diyan especially when we're asking for accountability. Another, topic din na parang na-touch base dito at, gusto ko pag-usapan yung relationship question. Um, Lagi sinasabi ni Madriaga that him and the Vice President have interaction, may interaction daw sila. At sabi naman ni Vice President, hindi ko siya kilala. Nakikita natin is a direct contradiction. The question is here, para sa akin napaka-aga pa i-conclude.
that Caramil Madriaga and Vice President Sara Duterte know each other for some extent, like personal knowledge. Kasi kung campaign lang naman, kahit sino naman, 'di ba? Ako kilala ko si Yorme Isko Moreno. Kilala niya ako kasi nagbigay pa siya ng birthday greeting. Pero because of the campaign, we're not connected that much or we're not that close para magkaroon ng mga transaksyon na kami-kami lang nakakaalam. And I believe ang magko-corroborate nito at magko-connect nitong relationship issue na ito is yung mga cellphone. What I am worried about, and I think I've told this to one of my live podcasts with Densable TV, was what I'm worried about is paano kung lumabas, makita natin dito sa mga text na ito, yung mga bagay na hindi dapat nilalabas like, national security issue or mga pangalan ng mga private na tao or baka mamaya may mga planong pagpatay sa ganito o kunin mo ito, kunin mo si ganyan. Ibig sabihin parang ang point ko diyan, maaari kasi may mga sensitive details na may maapektuhang ibang mga group or mga individual 'pag inilabas 'tong cellphone na 'to. So, I'm worried about it kasi hahaba na naman yung investigasyon. Lalayo tayo doon sa, um impeachment. Kaya nga sabi ni Attorney Ridon, nandiyan man o wala si Caramil, yung bigat yung bigat at sustansya ng articles of impeachment naandun na. Kumbaga in short nga, parang, frosting on the cake lang daw si, Caramil Madriaga if, 'di ba, maisama pa siya doon sa articles of impeachment. Um Ano naman kaya yung political implications nito? Makikita natin that there is one statement sa supplemental affidavit ni Caramil na sinasabi may di umano'y term sharing na by 2025 bababa si Pangulong Bongbong Marcos at hahalili o papalitan ni VP Sara Duterte. Sa akin, ang ako naniniwala ako nangyari 'yun. 'Yun lang, personal thought ko dun, I think na totoo 'yun. Pero the question is, what's the point? Kahit ba sabihin mo na bumaba siya o hindi siya bumaba, there is no guarantee that it can happen. Kasi naniniwala ako na kahit sino naman pagka naihalal ka na, um, 'pag naihalal ka na presidente ng Pilipinas siyempre maraming boboto sa'yo. Um, Sorry po, meron lang tayong inaasikaso, ayun. 'Di ba? Kung titingnan mo, maraming maraming mga boboto sa'yo na Pilipino na maging presidente ka as to the case of, President Bongbong Marcos ta's bababa lang siya, parang it doesn't make any sense for me, for me. Kung totoo man 'tong napag-usapan nila, ang question ko diyan, ibig sabihin pala sa pagod nung President, ah, then President candidate, Bongbong Marcos, para bang lumalagay na lahat pala yun, parang joke-joke lang. In short, parang, um, pinaglaruan lang ang Pilipino na bumoto tayo kay Bongbong Marcos pero ang totoo pala ang binoto natin is si VP Sara Duterte. Kaya para sa akin, maaring nangyari yon pero personally sa akin, hindi ako naniniwala. Bakit? Ibig sabihin, kasi pagka gano'n na nangyari, parang lumalagay na mahina si Bongbong Marcos before. Ibig sabihin, kaya niyang makipag-alyansa at sabihin na natin ibaba ang kanyang integrity para kay VP Sara to be the next president of the Philippines, 'di ba? Parang it doesn't make sense. Sabi ko nga, pinag-uusapan lang natin dito yung alleged claim. Pero ang sabi ko po sa inyo, as much as possible, bibigyan natin ng analysis ito. Kasi kung titignan natin yung term sharing allegations, nangyayari, ako naniniwala ako sa speakership sa Kamara, nangyari yan. Pero what happened, ano nangyari? Nagkaroon ng gusot sa mga political parties no nagkaroon ng term sharing. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng umuupong speaker may pare-parehas na agenda. Yung iba doon, they have their own personal agenda they wanna push through. Kung totoo ito na si VP Sara, kung ihahantulad natin ito sa pagiging presidente,
Eh, ngayon pala nakikita natin maraming weak spots, eh. Weak spots si VP Sara to be the next president. So kung ito'y totoo, nakapagtataka hindi ba nagkaroon ng issue with, Bongbong Marcos before, 'di ba? Na kung mangyari ito, paano 'yun? Paano yung legacy niya, 'di ba? Paano yung mga matatapos niya sa kanyang termino, 'di ba? Ano yung ipapamahagi niya sa Pilipino kung bababa siya by 2025? Destabilization claims, sinabi din 'yan sa, supplemental affidavit tapos parang may mass resignation, 'di ba? Tapos marami daw po mag-aaklas ng mga iba't ibang, kawani ng gobyerno. Sabi ko nga, kung ito man ay totoo na talagang, naandun si Caramil at merong destabilization plot against the president kasi hindi siya bumaba noong 2025, sa'kin natatakot ako natatakot ako sa natatakot ako sa puwedeng kahinatnan nito. Bakit? Kasi parang dito natin nakikita yung kahinaan ng political parties natin, eh. Nakikita natin that political parties on election, they only join forces because of convenience. Kasi kailangan, eh. Kasi tawag ng pagkakataon. Pero yung push to have what the Filipino people wants, hindi yun yung nagiging priority. Ang nagiging priority kung ano yung gusto ng politika, ng political parties, which is malungkot kasi lumalagay na nagkakasundo lang sila dahil kailangan lang nilang manalo, 'di ba? And 'tong destabilization claims, ako I believe that there is always a destabilization plot to any president, to any administration, every time. Bakit? Kasi nga ako naniniwala ko that every politicians have their personal, personal agenda. 'Di ba, pagdating sa politika. Ang pagkakaiba lang, sino yung kalimitang lumalabas yung totoong kulay sa isang panahon. Tulad nito sa panahon ng, administrasyon ni Bongbong Marcos, nakikita natin totoong kulay ng mga Duterte. Kung ito man ay totoo, 'tong claim ni Caramel Madriaga, lumalagay na they wanted to extend their political influence, their political power. At sabi nga nung iba, eh, ganid sa kapangyarihan, which is not a good thing. Especially kung may katotohanan yung sinasabi ni Caramel, malungkot siya kasi ang napaglalaruan dito Pilipino, ang sambayan ng Pilipino, hindi lang yung, hindi lang, sambayan ng Pilipino, hindi lang yung mga mahirap, mayaman, 'di ba? Pati yung iba ding mga politiko na parang at least hindi naman lahat, eh, korap ano. Yung mga talagang masasabi natin hindi korap na maaaring napaniwala sa alyansa pero sa bandang huli, eh, hindi naman pala wala naman palang essence yung pagiging pagkakaalyansa nila sa politika. Ah, so ako naniniwala ako that if all of these issues, especially sa sa claims ni, Caramel Madriaga na narinig niya itong term sharing allegation, eh, malaking issue ito ng korapsiyon. Bakit? Kasi ako, tingin ko lumalabas dito na may malaking possibility na kung ano man ang naging issue ni VP Sara na maaring na-corrupt niya yung pera ng taong bayan or may ginawa siyang mali, eh, dahil sa term sharing at maging presidente siya, meron siyang immunity for suit, 'di ba? I think, under our constitution parang hindi mo puwedeng makasuhan, eh, ang, nakaupong, president at saka vice president ng kriminal, kriminal. Ayan. So, sa punto na 'to, hindi pa natin talaga masasabi yung ano ang katotohanan sa likod ng mga sinasabi ni Caramel Madriaga. Kasi nga wala talaga pa tayong basis. Pero ano ang malinaw dito? May mabibigat na aligasyon, may mga ebidensyang kailangan pang patunayan, at may mga tanong na hindi pa nasasagot. Eh, yung malinaw na kailangan nating, pag-isipan. Yung mga tanong na hindi nasasagot. Kasi yun nga, eh, 'di ba? Asan tayo ngayon sa posisyon na ito ng, impeachment proceedings?
para sa akin dumadami yung tanong, pero hindi pa siya nasasagot I'm, ah, um, I'm hoping that 'pag umakyat ito sa Senado at nagsimula doon yung, impeachment proceeding, lahat ng mga ebidensya, lahat ng mga question, maitanong na para malaman natin kung ano yung totoo, 'di ba? Kaya ang masasabi ko sa inyong mga listeners, sa tingin niyo ba may katotohanan ang mga sinasabi ni Caramel Madriaga o isa lang itong malaking akusasyon na walang basehan? Ako, si Densable TV 2.0 at ito ang Pilkas kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na